Hindi man kagandahan ng kanyang shooting form na isa pa nga sa ugliest shooting form sa NBA, pero magandang legasiya naman ang kanyang iniwan sa liga mga idol. Hindi man siya superstar caliber maglaro, ngunit nagiging hero naman siya tuwing kinakailangan siya ng kupunan. Lalo na pagdating sa depensa na ultimo si Kobe Bryant ay nakakandado niya sa husay niyang dumipensa. Ngunit syempre hindi lang sa depensa siya inaasahan ng kupunan dahil tsaka man ang kanyang pag-shoot ng bola ay pumapasok naman ang mga jumper at mga 3-pointer nito mga idol. Kaya naman maganda rin ang kanyang naiaambag sa opensa ng kupunan. Katunayan sa kanyang mga dakdak ay nabansagan pa siyang The Matrix sa liga ng NBA. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng 4-time NBA All-Star, 2-time All-NBA third team at 1-time NBA champion. Walang iba kundi ang binansagang The Matrix sa NBA na si Shawn Marion. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 1999 NBA draft nang pumasok ang 6'7" forward na si Shawn Marion sa liga ng NBA. Siya ay 9th overall pick na pinili ng kupunan ng Phoenix Suns. Well, sa kanyang rookie season sa Phoenix Suns ay nakasama niya dito ang dalawang mahusay na point guard na sila Jason Kidd at Penny Hardaway. Masasabi na nga natin na isa ng top contender ang Suns noon mga idol, kaya sa pagkakadagdag pa ni Marion sa kanila ay agad naman pinakinabangan nito ng kupunan. Sa kanyang 51 games na nilaro sa kanyang rookie season ay 38 times siyang naging starter at siya ay umaverage ng 10.2 points, 6.5 rebounds, 0.7 steals at 1 blocks per game. Kaya siya ay napabilang noon sa all-rookie second team. Well, sa tulong ni Marion sa kupunan ay nakapasok nga sila noon sa postseason game. Sila ay pumwesto sa 4th seed na may 53-29 win-loss record. Kaya sa unang season pa lang niya ay nakaranas na nga agad ito na makalaro sa NBA playoffs. Sa round 1 ng playoffs ay nakaharap nila agad ang isa ring top contender sa West, ang San Antonio Spurs, ang Twin Tower na si Duncan at Robinson ang kanilang nakatapat mga idol. Pero hindi nagpatinag ang Suns noon dahil isang beses lang nilang pinalasap ng panalo noon ng San Antonio Spurs. Kaya naka-advance nga sila sa semis na nakabanggaan naman ang nagahari noon sa West, ang Los Angeles Lakers. Ang duo na si Kobe at Shaq ang kailangan nilang pabagsakin. Well, kung nilampaso nila sa round 1 ng Twin Tower ng Spurs, sa pagkakataon naman ito mga idol ay hindi nila natibag ang tambalang Shaq at Kobe. Sila naman ang pinalasap ng isang panalo ng Lakers noon na tinapos lang sa Game 5 ang serye. Kaya nabigo nga silang nakatawid noon sa West Finals. Sa kanyang sophomore season naman na maging ganap na siyang starting small forward ng kupunan, umangat sa 17.3 points per game ang kanyang inaambag sa opensa. Pero mas inasahan sa kanya dito noon mga idol ay ang kanyang defensive skills. Masipag talagang dumepensa itong si Shawn Marion dahil umaverage siya ng 10.7 rebounds per game, 1.7 steals at 1.4 blocks per game. Kaya sa tulong niya ay muling nakapasok ang kupunan sa playoffs. Pero mukhang inaalat nga sila kapag dumarating na ang playoffs mga idol dahil sa round 1 pa lang ay napalaban na sila ng gusto noon sa Sacramento Kings. Game 1 lang ang kanilang naipanalo at tuluyan nga silang nalaglag na naman noon sa playoffs. 2004-2005 season ng pag-arian na ng Phoenix Suns ang Western Conference. Dahil sa season ito na mag-rebuild na ng roster ang Phoenix Suns, nakasama naman niya noon si Steve Nash at Amari Stoudemire. Napakaganda na naging chemistry noon ng Suns mga idol. Nakakuha nila noon ang first seed na nagkaroon ng 62-20 win-loss record. Syempre sa tulong pa rin yan ni Marion na masumangat ang kanyang ambag sa 19.4 points at 11.3 rebounds per game. Nagpatuloy ang kanilang magandang nilalaro hanggang playoffs. Sa round 1 pa lang noon nang walisid lang nila ang Memphis Grizzlies, sa semis nang tinaob naman ang Dallas Mavericks. Yun nga lang pagdating ng Western Conference Finals ay nakaharap nila ang number 2 seed na sumunod sa kanila ang San Antonio Spurs. Dito ay napalaban na ng gusto ang Suns mga idol. Naubusan sila ng gasolina dahil isang beses lang silang nakalasap ng panalo sa Spurs. Kaya muli ay nabigo itong si Shawn Marion at ang Suns na makarating ng NBA Finals. Pero next season lang mga idol, 2005-2006 ay handang-handang bumawi ang Phoenix Suns. Well, ito na din ang masasabi nating best season ni Shawn Marion na nailaro niya sa kanyang karera. Dahil sa season ito niya nakuha ang kanyang career high stats. Umaverage siya noon ng 21.8 points per game, 11.8 rebounds, 2 steals at 2 blocks per game. Well, maganda-gandang stats na ito mga idol na talagang kinakitaan siya dito na epektibong manlalaro both offense and defense. Sa season din niya ito nakuha ang kanyang career high in points in one game. Ito ay nangyari noong February 22, 2006 versus Boston Celtics. Matapos siya magtala ng 44 points and 15 rebounds sa laro nilang yun na naging dahilan ng kanilang pagkapanalo. Well, sa season naman ito sila ay pumesto sa 3rd seed at pagdating ng playoffs ay mga bigating kupunan ng kanilang mga tinaob mga idol. Sa first round ng
nilabag sa kanila ang Los Angeles Lakers. Sa semis ang Los Angeles Clippers naman, kaya muli nga silang naka-advance noon sa Western Conference Finals. Ito ang kanilang second consecutive appearance sa West Finals, ngunit sa pagkakataon naman ito ay hindi Spurs ang kanilang nakatapat, kundi ang koponan ng Dallas Mavericks na number 2 seed sa season na yon. Well, guess what mga idol, dahil muli silang nabigo na makarating ng NBA Finals dahil nilaglag sila ng Dallas noon na umabot lang sa Game 6. January 7, 2008 nang patunayan naman ni Sean Marion sa kanyang mga kritiko na pangit man ang kanyang shooting form ay maibubugay ito pagdating sa 3-pointer. Dahil sa petsang ito kontra Denver Nuggets nang gumawa si Marion ng 5 3-pointer mga idol na naging dahilan nga ng kanilang pagkapanalo sa laro nilang yun. Well, sa 9 seasons na nailaro ni Marion sa koponan ng Phoenix Suns ay naging mailap sa kanyang kampyonato. Kaya September 2007 na magdeklara ito na gusto na niyang kumalas sa koponan ng Phoenix Suns. Napagbigyan naman ito sa kanyang request mga idol, kaya February 6, 2008 nang trinade na nga si Marion at si Marcus Banks papuntang Miami Heat kapalit ni Shaquille O'Neal. Siya ay naging starter ng Heat noon na umabot sa kanyang 42 games ng 12 points per game. Ngunit nakapasok man sila sa playoffs noon ay nalaglag din sila sa first round kontra Atlanta Hawks. Hindi nagtagal si Marion sa Miami Heat dahil sa kalagitnaan ng season ng 2008-2009 nang i-trade siyang muli ng Heat papuntang Toronto Raptors. Kaya nakalaro pa si Marion sa Raptors ng 27 games na umaverage pa din ng 14.3 points per game. Ngunit di nga lang sila nakapag-qualify noon sa playoffs. July 9, 2009 nang palarin pa si Marion na mapunta sa Dallas Mavericks. Siya ay na-acquired ng Dallas sa isang sign and trade deal sa Raptors. Well, ito na din pala ang pinakahihintay ni Marion noon mga idol. Naging malaking tulong pa rin naman siya sa koponan ng Dallas. Sa katunayan, kahit may edad na siya noon na 32 years old ay pinagkatiwalaan pa rin siya ng Dallas dahil ipinwesto pa rin siya bilang starter ng koponan. Well, naging malaking role pa rin naman ang ginampanan ni Marion sa Dallas hanggang dumating na nga ang pinakahihintay niya makatuntong sa NBA Finals dahil sila ay nakapasok noon sa 2011 NBA Finals kontra Miami Heat at sa finals na ito ay tinalo nga ng Dallas noon ng Miami Heat na umabot lang sa Game 6 ang serye. Kaya nakuha nga ni Marion noon ang kanyang una tuling kampyonato. Naka-anim na season siya sa Dallas Mavericks at sa kanyang huling season 2014-2015 sa edad niyang 37 years old ay tinapos niya ang kanyang karera sa koponan ng Cleveland Cavaliers. Naging bench role player na lang siya noon. May pagkakataon pa sana siya dito na makuha ang kanyang pangalawang kampyonato mga idol dahil nakasama niya dito si LeBron at Kyrie at umabot nga sila sa 2015 NBA Finals pero hindi sila pinalad at natalo nga sila sa Golden State Warriors. Well, after nga ng kanilang pagkatalo sa finals na yon ay official nang nag-anunsyo ng pagre-retiro sa liga ng NBA ang binansagang The Matrix na si Sean Marion. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Sean Marion sa NBA?